Bebang? 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 Mando, ikaw pala yan. Pasok ka. Bebang? Okay ka lang? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Sinuspended ka daw ni Sir Carlos. Hindi si Sir Carlos, Mando. Si Ma'am Cristela. Ninakaw ko daw yung wallet ni Ma'am Sam. Ninakaw? Alam mo namang hindi ko magagawa yun, Mando. Siguro may naglagay ng wallet niya sa bag ko. Ang hindi ko lang maisip kung sino yun. Si Wilma! Mando, masama ang magbintang na wala tayong ebidensya. Imposible namang malaman ni Ma'am Sam yung mga bag nyo eh. Si Wilma yan. Lagi na lang siyang galit sa'yo. Hayaan mo na, Mando. Ang importante ngayon, makahanap ako ng ibang trabaho. Tama. Buti na lang hindi ka na doon magtatrabaho. Nakikita ko din kasi kung paano ka nila tratuhin. Suspended lang naman ako ng 1 buwan, Mando. Huwag ka na doon magtrabaho, Bebang. Ihahanap na lang kita. Sasamahan kita. Salamat, Mando. Naiintindihan kita. Pero kung magkakaroon pa ako ng isa pang trabaho, mas okay yun kaysa sa wala, di ba? Basta, Bebang. Ayoko nang babalik ka doon. Wala na din akong tiwala kay Sir Carlos eh. Okay na kami ni Sir Carlos. Mabait na siya. Napaamo ko na siya. Kulang lang siguro sa aruga. Siguro hindi inalagaan ng nanay niya. Kaya ayun, lumaking salbahe. Basta, Bebang. Huwag ka na lang magtitiwala sa kanila. Bukas na bukas, ihahanap kita ng trabaho. Salamat, Mando. Huwag na lang sanang makakarating to kay Tutoy. Ay, Kuya Mando, kamusta po? Ayos naman. Kamusta pag-aaral mo? Ayos naman po. Eh, yung grades mo? Ay, ayun, ayos din naman po. Napakita mo na sa ate mo. Alam mo, mahirap ang trabaho ng ate mo. Hindi biro yung dinadanas niya mapagtapos ka lang. Ay, hindi pa po kasi binibigay ni Sir sa amin yung grades eh. Tawagan natin. Ay, wag na Kuya Mando. Baka kasi pagod si Sir, hindi niya rin siguro sasagutin yun. Alam mo, hindi normal yan. Yung malilate ng pasa ng grade. Oh, bakit parang mas excited ka pa sa akin Kuya Mando? Hindi naman ikaw yung nag-aaral. Tutoy, wag kang ganyan. Hindi mo ba alam? Si Mando pa nagbigay sa akin ng pang-special project mo last time. Tapos ngayon, hihingi ka na naman ng pang-exam mo. Oh, ngayon bakit parang wala na kayong tiwala sa akin? Bebang, tawagan natin. Hello po, sir. Sino to? Ate po to ni Ronald Santiago. Ay, Bebang. Opo, sir. Okay lang po. Sir, itatanong ko lang po sana kung kamusta na po yung grades ni Ronald. Ay, Bebang. Sad to say, no? Kasi simula nung August 1 pa lang, hindi na siya napasok. So, drop out na siya dito sa school. Lagi siyang absent, hindi siya nakakapagpasa ng mga projects niya. At saka, higit sa lahat, hindi siya nagre-review. Lagi siyang bagsak sa mga exams. So, pasensya na. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Hello? Bebang? Ang kapal na mukha mo! Lahat ginawa ko para sa'yo, tapos eto lang isusukli mo sa akin. Tama na, Bebang. Hindi mo alam ang hirap na dinadanas ko sa pagtatrabaho ko, mapag-aral lang kita. Halos magkanda utang-utang ako, Tutoy, para lang maigapang kita sa pag-aaral mo. Tapos lolokohin mo lang ako. Pagod na ako, ate. Pagod? Saan ka pagod? Sa pagbubulakbul mo? Ate, pagod na akong mag-aral. Pagod ka mag-aaral? Ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Saan ka nilang pupulutin kapag hindi ka nakapagtapos? Ate, ayoko na mag-aral. Nag-aaral na ako na nag-aaral para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga nanay at tatay natin. Pero anong nangyari? Namatay lang sila habang nasa eskwelahan ako. Tumigil ka, Tutoy! Inaaksaya mo lang yung pera mo at oras mo sa paglalakwatsa mo. Nung Marso ka pa pala hindi pumapasok? Binigyan pa kita ng pang-tuition? Saan mo nilulustay yon? Ate, pasensya na. Pero pagod na ako. Ayoko na mag-aral. Tutulong na lang ako sa'yo magtrabaho. Tutulong ka magtrabaho? Ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Yung perang naipon ko, Tutoy, para yung sa pag-aaral mo. Para hindi ka maging katulad ko. Ayan ka na naman, ate eh. Wala ka na namang tiwala sa akin. Mali yan, Tutoy! Ipapakahirap ang ate mo para mapag-aral ka. Walang tiwala, Tutoy. Lahat ng hiningi mo, binigay ko.
Tapos mauuwi lang sa wala. Bakit ba parang bilanggo ko sa sarili kong buhay? Bakit ba lahat na lang ng ginagawa ko kailangan diktahan mo? Bakit hindi na lang ako magkaroon ng sarili kong desisyon kasi buhay ko naman to, di ba? Pagod na akong alagaan at intindihin ka. Kaya nga wag mo na akong pakialaman. Tumigil ka! Nagpapatanga ka dyan sa mga tropa mo. Wala kang kinabukasan dyan. Eh ano? Sa kanila nga ako masaya eh. Tapos ano, tatanggalin nyo pa rin sila? Ang kapal ng mukha mo? Sabihin sa akin yan? Kung hindi ako kikilos, hindi tayo mabubuhay. Bebang, pahinga ka na lang dyan. Nakausapin ko lang si Tutoy. Sinasayang mo oras mo, Tutoy. Alam mo, kung makakapag-aral lang ako muli, kagalingan ko. Eh bakit naman, Kuya Mando? Swerte ka nga eh. Kumikita ka ng pera. Wala kang alam sa buhay. Kung masipag ka lang mag-aral, mas magandang trabaho makukuha mo. Gusto mo bang maging kasambahay? Okay lang. At least kumikita ng pera. Makitid talaga utak mo. Wala ka bang pangarap sa buhay? Meron naman, syempre. Suntok sa buwan nga lang ang chance ang mangyari. Kaya wala. Sinukuan ko na lang. Tutoy, walang imposible. Sige nga, Kuya Mando. Kung walang imposible, ibalik mo nga yung mga magulang namin. Simula nung namatay sila nanay at tatay. Wala. Namatay na rin yung pangarap ko. Mali yan. Dapat lumalabang ka pa rin sa buhay. Hindi mo ako maintindihan, Kuya Mando. Naintindihan kita. Pero mali ang mga desisyong pinipili mo sa buhay. Alam mo, Kuya Mando, kaya ka lang siguro may paki sa akin eh, no? Kasi may gusto ka sa ate ko. Mahal ko ang ate mo. Kaya mahal na rin kita. Di ko kayo papabayaan ng ate mo. Nalilito na kasi ako, Kuya Mando. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko eh. Alam ko naman naging masama akong kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko namang sakit ako ng ulo eh. Wala namang perpekto. Humingi ka lang ng sorry sa ate mo. Mapapatawad ka naman agad ni Bebang. Hindi ba ako naintindihan, Kuya Mando? Sinampal niya ako. Magpasensya na lang kayo. Ayoko. Alam mo, Mando, yung bebang na yan, inuuto yung kapatid ko. Kailangan niya ibigay yung sahod niya para dyan sa bebang na yan. Isipin niyo, may problema din kaming dalawang magkapatid. Kailangan namin magbayad sa bahay. Tapos ano, yung sahod niya wala na dahil dyan sa bebang na yan. Wala kang alam! Hindi mo alam pinagdadaanan ng dalawa, kaya huwag mo silang husgaan! Tinan mo, Mando, pati pagkakaibigan natin, tinatalo mo!